prerogative of either the House or the Senate na palitan ang rules niya. Ngayon, may principle po dyan of justiciability. Hindi ko maintindihan kasi ang tinuro po sa akin ni Mel Santamaria na hindi niya sinusunod ngayon, kapag ginagawa pa lang ang batas o any amendment of the rules, hindi pa ripe for adjudication yan. You cannot go to the Supreme Court. You can only go to the Supreme Court kapag yung batas ay napasa na or yung rules ay pinasa na ng majority. That's when you question it. If you can question it at all. Dahil exclusive yan. Di ba sinabi ni Tito Soto, do you see how hypocritical these people are? Sabi ni Tito Soto, the Senate has the exclusive right to make its rules, blah, blah, blah. Pagkatapos ngayon, pupunta daw siya sa Supreme Court para questionin kung bakit iniiba yung rules. Gusto niya noon, ayaw niyong makialam ang Supreme Court, noong in-invalidate yung impeachment. Ngayon, gusto niyong makialam ang Supreme Court. On the same principle, yung acts exclusively belonging to the province of the Senate in performing. Good luck after insulting the Supreme Court, after saying that the members thereof are ignorant, etc. Pupunta ka ngayon sa Supreme Court, good luck. Baka ang mangyari sa kanya pag may sinabi siya sabihin sa kanya ng Supreme Court acheche. Insultuhin mo yung Supreme Court, baka pupunta ron. Sinasabi pa nila, may nagsabi sa akin, pwede daw hindi sundin yung order ng Supreme Court. Bakit pupunta ka sa Supreme Court? Diba? How hypocritical these people are. Noong panahon ni Trillanes na nakukulong, gusto nila remote participation. Noong panahon ni De Lima nakakulong, remote participation. Ngayon, ayaw nila. And then, someone will say na, minamadali nyo ba ito? Dahil may makukulong na sa inyo? What a thing to say to your colleagues. That's the problem of electing characters to the Senate. Diba? I will just vary the old saying, diba? When you elect clowns to the Senate, the clowns do not become honorable. The Senate becomes a circus. Matindi po yung sinabing yun. If there's anything that is unparliamentary, hindi yung ginawa ni Senator Aimee, because that forms part of the prerogative of any senator to rise on a question of privilege. Hindi kasi marunong yung ibang mga senador natin. Kung mababasa nila yung mga ibang privilege speeches before martial law, ni na Jokno, ni na Ninoy, ni na Tanyano, mas matitindi pa sa ginawa. Those of you do not remember, matanda na po kasi ako yata pinakamatanda rito Kasi before the advent of the internet, of social media, lahat po ng privilege speeches ng mga senador, pinapublish nila. Then meron noong tinatawag na franking privilege. Libre po, pag nag-mail sa inyo ang mga senador ng kahit ano, libre. Hindi kailangan ng post office, stamp. Ginagamit po yun ng mga senador. Daan-daang libo, minimail nila kung sino-sino, lalo na yung mga local government officials. My father was a board member. He was a councilor. Lagi siya nakakatanggap ng kopya ng mga privilege speeches. Pinababasa niya sa akin. Matitindi. Si Ninoy accused President Marcos Sr. of orchestrating the Jabida Massacre. Ngayon, dinebunk. Wala naman palang pruweba, sabi ni Bobby Tiglao. Hindi po kailangan na may proof doon. Privilege nga yun Why is there such a doctrine as the rubric of privilege? It's to encourage every senator in representation of the millions who voted for him or her na pagsalita freely without fear of reprisal except before his peers by way of an ethics committee complaint. At this point, let's welcome former Secretary Mike Defensor. Dito pa sa gitna. Dito ka. Hindi ka dyan. Dito ka. Hindi. Dapat yung pinakagwapo nasa gitna. Yung mga gwapo dapat nasa gitna. Kaming mga... dito ka na. Yan. We will evacuate. Parang hindi nila tayo kilala, no?
Ay, oo, sige, sige po, opo. Picture daw muna, nag-request ang picture yung photographers. Picture muna, tingin lang sa harap. Sa right, sa kaliwa, wag muna. Kaliwa. Kaliwa? Kaliwa muna. Kaliwa muna. Sa gitna naman. Sa gitna, para pwede. Sa gitna. Ako sa taas naman, teka lang. Uyo po. Dito naman sa right side. Quarter turn, quarter turn. Right side. Quarter turn to the right. Another quarter turn, lady. Anyway, to continue with the kind permission of my boss, Sec Mike, actually, I was just blabbering about here dahil hinihintay ka namin. Now that you're here, I can wind up. Anyway, yun po ang concern ng PDP. We are appealing to our senators for sobriety. Yung pinagsasasabi nilang tyranny of the majority, there is no such thing. In a democracy, talagang majority ang nasusunod. Bakit? Pagka nung nanalo ba si BBM, may nagsabing tyranny of the majority. That is democracy. The majority rules. Yun po yun. Wala tayong magagawa doon. Those are the rules. And the rules of the Senate are subject to amendment at any time by the will of the majority. Wala pong tyranny rito. Puro kahipokrituhan, puro demagoguery ang pinagsasabi ng minority. Ngayon, I challenge Senator Lacson. Kasi isa pang ipokrito yan eh. Surrender siya kay Bato. Unang-una, pumirma yata siya dun sa Resolution 44, di ba? Si Ping. O, pagkatapos surrender, hindi naman siya sumurrender noon. Nagtago siya. O, yung all those calling for the surrender of Senator Bato are hypocrites. Because, yung sina Teddy Casino, sina Lisa Masa, noong 2006, ewan ko kung buhay na yung iba sa inyo rito, nagtaguyan ilang linggo sa loob ng House of Representatives. Diba? Tignan nyo yung mga news reports. Pinagmalaki pa ni Lisa Masa, doon na daw siya naglalaban ng panty sa loob ng House of Representatives, sa lababo. To evade arrest. Si Trillanes, ganun din. Si De Lima, 2 araw yan nakiusap. I was there. Kasi kami yung ng VACC yung nag-file nung Bilibid drug case. We were there nung isa-serve yung warrant. Nakiusap si De Lima, baka pwedeng 2 days muna ako rito to wind up. Hindi siya pinasok. Walang nagpumilit pumasok doon para arestuhin siya. Now they're calling for surrender. They are justifying yung pagpasok sa Senate. Ang kakapal ng mukha nitong mga to eh. Grabe. Si Lacson nga ang nag-coin ng word fugitive from injustice. Swerte lang yan si Lacson, sinuportahan niya si Noynoy, tumawid ang administrasyon, noong ginrant yung certiorari niya ng Court of Appeals, yung si Solicitor General Cadiz, an Aquino appointee, did not appeal. Can you imagine the crime of the decade, hindi mo i-appeal yung pagkatalo ng gobyerno? Solicitor General ka. Yung mga annulment cases nga na ordinaryo, ina-appeal automatically ng OSG. Siya hindi niya appeal. Yung Dacer Corbito double murder, may 2 tao na patay. On a technicality, nag-grant yung lifting ng warrant ng principal accused, hindi mo i-appeal. Yan ang tirada. Diyan swerte si Ping. Swerte lang talaga si Ping. But one day his luck will run out. Anyway, I challenge him. Sige, pakita nyo yung tunay na mukha nyo sa sambayan ng Pilipino. Forever mag-walk out kayo. Sige. Pakita nyo. Show your true colors. Ganyan naman kayo. Pikon kayo eh. Pag kayo majority, okay lang. Pag kayo minority, hindi okay. And to end this tirade, I wish to announce that after this, I am proceeding to the Supreme Court to file a case for indirect contempt against Representative Sara Ilago, na isa pang ipokrito. Gustong-gusto niya, ayaw niya na siya ay binabatikos. Pero, gusto niya, igalang daw siya, etc., etc. Although wala namang misogynistic sa sinasabi ko, I was mocking her. I was making a point as part of a political debate. Napaka-sensitive mo. Pero, pagdating sa rules ng korte, ay babastusin mo yung rules. Sinasabi na sa rules of court na confidential yung disbarment, ire-reveal mo. Bastos ka. Ayaw mong bastusin, pero bastos ka.
At yung makabayan block, bastos yung mga yan. Dapat nga i-change yung last letter niyan eh. Hindi, letter G. No, anyway. Anyway, ganyan po, we will not stand for such hypocrisy. We will not stand for a violation of our rights. Ang gusto niyo mga yan, sila, red tagging, puro hipokrito eh. Sila, nagagalit sila pag nire-red tag sila, pero ang lakas nila ng loob, magsabing pasista, magnanakaw, si ganito, si ganon, ang matindi ang hypocrisy. We will teach them a lesson. And also in the works, last na po ito, because I know you're anticipating the talk of Secretary Defensor, it's a civil suit against actress Jasmine Curtis is also in the works. Kasi alam nyo, yung mga yung snowflakes, liberal woketards, ang hilig-hilig bumanat, babanatan si Pangulong Duterte. Pagka sasabihin nakakadiri si Suntay, pag sila ang kino-call out, nagagalit sila, nagdedemanda sila. Let's give them a dose of their own medicine. Hindi pwede yan. Kayo lang ang pwedeng bumatikos. Kami hindi pwedeng mag-respond, didemanda nyo. Magdemandahan tayo. Forever. Kung may forever walk out, forever demandahan tayo. I will not stand for such hypocrisy, if only to make a point na hindi pwede yung mindset nyo na kayo lang ang pwedeng mamintas, ayaw nyong mapipintasan. That's BS. I will not stand for that, and I will stand up for my rights. Anyway, maraming salamat po, and now I turn over the floor. Baka bigla siya sumagaw na, I have the floor! Magalit na. Baka bigla ko sigawan na, I have the floor! Magkamayan pa kami mamaya. I want to give the floor, or to yield the floor over to our boss, our idol, our inspiration, former Secretary Mike Defensor. Thank you so much. Okay. Attorney Ferdy, maraming salamat. And of course, ito sa mga, lahat ng kasama natin dito, mga aktibong kumikilos tungkol dito sa corruption na nangyari dito sa ating bansa. Alam niyo ho, sa sitwasyon natin ngayon, umigit kumulang 40 na kaming nakasuhan. Sa flood control scandal, ang nakakasuhan pa lang, at least the prominent names, 6. Kasama na ho dyan si Alcantara, si Bernardo, at saka si Bryce, na naging state witness pa. Pero yung lahat na nagagalit, lahat ng sumisigaw, lahat ng nagsasalita, may kaso na. In fact, I was just talking to Attorney Jimmy. Sabi ko, Attorney Jimmy, may kaso ka ba? O sabi niya, na-dismiss, MR, pending. Attorney Topacio, may kaso. Hindi ko pa, si Ka Eric, ang dami ito, suki rin to ng 3. Ayun, si Ka Eric. No, ang punto ko dito, itong mga taong tong lahat, wala naman kaming ginagawang sasabihin mong illegal. Kung hindi nagsasalita kami at galit kami sa korupsyon. At tingin ko, kami ay kumakatawan sa sentimiento ng lahat, hindi lang marami, ng lahat ng Pilipino na gusto ng hustisya, na gusto makulong ang mga nagnakaw at gustong maibalik ang perang ninakaw sa ating bansa. So kung titignan po natin sa ngayon, grabe ang naging SWS survey. Tingnan nyo ho, minus 15 nationwide. Pagdating mo dun sa mga bata, 18 to 24, nasa negative 17. Yung 25 to 40 ay nasa 40% galit. Pagdating, sabi nila, ay, kayo lang mga galit. Yung mga bobo ang nagagalit sa gobyerno. Alam nyo, sa mga college graduates and those that have higher degrees, higher learning, nasa negative 37. Ang galit. At pag tinignan nyo on a regional basis, negative 40 ho ang Mindanao. Consistently, galit ang Mindanao. Ang nakakagulat, humahabol ang Metro Manila. Negative 31%. Ang Metro Manila. Tinalo na ng Metro Manila ang Visayas. Bakit o ganito ang survey? Dahil galit ang tao. At siyang galit na yan din ang nagpapakita ng suporta sa Senado, sa 13 senators of the majority
of the Senate today. Bakit? Hindi ho dahil sa impeachment yan. Walang problema ang impeachment. They don't have the numbers and they cannot impeach Vice President Inday Sara Duterte. Hindi ho yan dahil sa Constituent Assembly. They don't have the numbers at hindi nila kayang baguhin ang saligang batas. Yan po, ang away sa Senado ay dahil sa Blue Ribbon Committee. Yan talaga ang nagiging away. At yan po ay dahil sa ayaw nilang ilabas ang 18 Marines. Yung sinasabing delivery 3 times a week, minimum 500 million. Maximum 4 billion pesos. Huwag na natin isipin, yung maximum 1 billion per delivery na lang. Sa isang buwan, 12 billion pesos ang nawawalang pondo ng ating at ninakaw sa kaban ng ating bansa. Ayaw ng Blue Ribbon Committee na magsalita at ipatawag si E.S. Bersamin, si Secretary Pangandaman, si Yusek Adrian Bersamin, Yusek Traigib Olaybar. Yan yung 8 billion na nanggaling mismo kay Senator Ping Lacson. Ang sabi niya, niloko daw ang presidente batay sa sulat ni Yusek Bernardo. At ang sabi niya, yung 8 billion nasa 4 na taong to. E di pagsalitay natin, pakinggan natin kung anong sasabihin. Ayaw po nilang mapatawag si Mark Teksay at si Paul Estrada, dalawang assistant ni Saldico, na may ledger. Maganda po yung ledger na yun. Hindi lamang kung saan binigay, kundi kung saan lang galing ang pondo. Ang sabi nga sa akin ni Saldico, during one of our conversations, nung nag-usap pa kami, Attorney Ferdy, ang sabi niya, alam mo, sabi niya, Idol, mas malaki pa nga doon sa mga road, yung safety road projects, ang bigayan. Yung netting, sabi niya, ang laki ng bigayan dyan. Ayaw nilang ipatawag si Manny Bonoan na dapat magsalita dahil sinabi siya yung humawak ng 30 billion na nag-ayos doon sa 100 billion na pondo na ibinigay ni Saldico. Ayaw po nilang marinig si Saldico. Pag si Saldico pinayagan ng Blue Ribbon na magsalita under Zoom, magiging opisyal lahat ng sasabihin niya tungkol sa pondo. At higit sa lahat, ayaw po nilang ipatawag si Speaker Martin Romualdez. Ngayong araw lang naglabas ng statement yung kanyang abogado, si Attorney Atienza. Ang sinasabi, wala daw silang relasyon sa budget. He is the Speaker of the House. There is no direct function governing the budget in terms of approval and execution. E di pakinggan po natin, pagsalitain natin, e di ba ang sabi ni Saldico, yung tamarind na bahay niya, amoy pera na. Dahil yung ilalim nun ay puro pera. Ano ang sabi ni Speaker Martin Romualdez? Pag ako pinilit nyo, magsasalita ako. Eh di ba yung palang admission na may alam siya? Eh yun nga sila E.S. Bersamin, Secretary Pangandaman, na magsalita si Saldico. Biglang nag-resign. Yan ang ayaw nila sa Senado. Ang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon bakit natin tinutulungan ang majority group na sinasabi lang gusto natin ng virtual voting? Eh kasi naman kakasuhan nila. Sino-sinong gusto nilang kasuhan? Jinggoy Estrada, Chis Escudero, Joel Villanueva. May 2 kaso pa kila Villar, pero ito yung 3 pending for plunder. May 2 kaso sa ICC, Senator De La Rosa and Senator Bongo. Kasi pagka pumayag sa virtual voting, hindi nila makukuha ang liderato. At matutuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Kahit na maaresto yung 5 yan, hindi nila ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte because they still need 16 votes. So no connection pag inaresto. But with a majority, they can now change the leadership of the Senate. At kukunin ulit nila ang Blue Ribbon Committee hearing at patatahimikin ulit nila, hindi malalaman ng taong bayan ang katotohanan sa pagnanakaw sa ating bansa.
Ngayon ho, kami ngayon ni Senator Marcoleta biglang nagkakaso. Plunder, non-bailable. Pag hinuli ho kami, ang bilis. Yun nga sinasabi ko, kaming 40, yung mga nagsasalita, wala ho kaming sinasabing mag-armas tayo, magrevolusyon tayo, pumatay tayo. Sinasabi lang namin, may pagnanakaw. Hulihin nyo yung magnanakaw, galit kami dyan. Ang bilis ng kaso namin. Si Senator Marcoleta, may plunder. Nagkataon, nadamay ako. Alam niyo ho, yun yung campaign donation na dinismiss na ng COMELEC. Donation. Dinismiss ng COMELEC, 3 kami na nagkaroon ng campaign donation kay Senator Marcoleta. Dinikit nila yun. Ginawang plunder. Yun lang ho yun. Ang plunder, kailangan pondo ng gobyerno ninakaw natin. O kung di kaya, yung case ni ERAP, may binigay na pera, pagkatapos may kapalit. Wala namang kapalit. Wala namang hiningi. Nung ibinigay at tinulungan si Senator Marcoleta, ang standing niya sa survey, number 23. Hindi mo nga alam na mananalo si Senator Marcoleta. Ngayon, kinakasuhan kami at pinapabilis ang kaso. Ang sabi ko nga, kung may nagawa akong pagkakamali, kumain ako ng hopya sa opisina ni Senator Marcoleta. Yun ang kapalit. Oo. Pero yung hopya ni Marcoleta, hindi naman siya may-ari. Regalo din sa opisina niya ata yun. Dahil nung nakita siyang kumakain sa kongreso ng hopya, yung mga supporter niya natutuwa, nagpapadala ng mga hopya-hopya. Oo, nakita ko, hindi naman masarap. Oo. Sabi ho nung tinanong ako, sabi niya, wala ho ba kayong hinihinging pabor ngayon na senador na si Marcoleta? Sabi ko ho, kahit na nagkakapi kami o kumain kami sa labas, hindi bumubunot si Senator Marcoleta. Ako pa rin ang nagbabayad ng kapi naming dalawa. Siya na nga ang senador. Ako pa rin ang taya. Ganyan ang klase na nangyayari sa atin ngayon. Ang sabi nga noong una, silent martial law. Pero ang katotohanan ho, ang mas tamang term daw ay undeclared martial law. Kaya ho kayo na nandito ngayon, yung mga vloggers, damay na rin kayong lahat. Alam niyo yan, winarningan na kayo ng NBI. Ha? Ayan, magkakasakasama na tayo. 40 ho ngayon ang kinasuhan. Dito sa aking kaliwa, sa aking kanan, may mga kaso to. At wala kaming naging kasalanan kung di ilabas lang ang sentimento ng ating bansa. Ilabas ang sentimento ng taong bayan. Yung korupsyon, imbestigahan, ikulong ang mga nagnakaw, at ibalik ang pondo ng bayan. Hindi kami matatakot, hindi nyo kami matatakot, at kami patuloy na lalaban. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hopya, for you. From Kamuning Bakery. Ay, iyo po. Ito, phone for you. Basta pa. Okay, let's listen to Attorney Jose Topacio. Okay. Maraming salamat ulit sa pagpunta. Very briefly lang, i-discuss ko yung points ng dissenting opinions ng mga justices doon sa case ni Bato. So, sa TRO. Dito ay iba-iba actually yung sinasabi ng justices. Pero consistent sila sa pagre-rebat sa contention o yung decision ng majority ng Supreme Court Justices regarding yung kung tama ba na magbigay ng TRO. Kung babasahin po natin yung main na decision kasi, sinasabi ng Korte Suprema na dahil pinagdidiskusyon muna yung validity o kung pwede bang ikulong si Senator Bato batay sa
arrest warrant ng ICC at may iba pang mga issues bukod doon, ay hindi siya tama na isyuhan ng TRO. Ngayon, ang stand ng majority ay pwede nating hatiin sa dalawa. Yung isang stand, oo, tama na siguro hindi pwede mag-issue ng TRO, pero pwede mag-issue at least ng status quo order. Kasi hindi naman kailangan sundin ng stricto yung mga requirements doon sa TRO. So dapat nating malaman na iba po ang hinihingi ng mga petitioners doon, either TRO or status quo ante order. Kung hindi pasok sa TRO, pwede naman pasok sa status quo order, at yun po yung isang school of thought ng dissent. Yung isa ay pwede naman talaga ang TRO based doon sa dahil alam naman po natin na pag kinuha si Bato, pwede natin gamitin yung term na dinakip siya at ipinadala sa ibang bansa, ay hindi na niya hindi na siya makakapunta sa korte dito sa Pilipinas upang makalaya man o hindi makalaya. So, doon yung pumapasok yung due process na sinasabi natin. Kung susumahin ko, bibigyan ko po kayo ng example. Kung kayo po, I'm sure lahat po tayo dito may anak o may inaalagaan dito sa bahay. Kung yung anak po ninyo pumunta sa, let's say, ibang bahay ng kapitbahay nyo, sinira nila yung mga gamit, pumunta sila sa garden, sinira nila yung mga halaman, at bumalik sa bahay ninyo. Hindi naman natin pwede sabihin sa kapitbahay, oh, pumunta kayo dito, parusahan nyo yung anak ko. Dapat syempre, dadaan muna sa inyo, di ba? Kabastusan naman kung biglang pupunta yung kapitbahay ninyo, sasabihin sa inyo, di ba? Google Pin ka, or paparusahan ko. Kahit anong parusa yan, kahit sabihin natin hindi, parang mababastos tayo. Lapastangan yun sa karapatan natin bilang kayo yung ama o guardian ng batang yun. So, yun pa yung masasabi natin. Yung panghihimasok ng ICC, yung mga ibang arguments na ganon, masasave natin yun for future case na didesisyon ng Supreme Court. Pero currently, ang stand ng dissent ng justices, to summarize lang, either pwede naman sana yung status quo order or pwede sana yung TRO based on, at sinabi to ng isang justice, very ibang-iba yung facts nito kumpara sa ibang mga normal na extradition na cases. At finally, no, yung Section 17 na sinasabi ng DOJ doon sa RA 9851 sa yung international humanitarian law ay medyo doubtful. Medyo hindi natin sure kung constitutional yan. Kasi malaking malaking argument yan ng DOJ na yan yung batas na pwede gamitin. At iba din sa majority na concurring opinion ay sinabing pwede yun. So, dun, maraming technical na bagay dito, pero pag-isipan lang natin na at the end of the day, kailangan natin, hindi tayo pwede basta-basta tumanggap sa jurisdiction o pag sinabi ng dayuhang tribunal na pwede to, hindi tayo basta-basta pwede maniwala sa kanila. Yun lang po. Okay. Thank you very much. Okay, now we'll ask the media. I'm sure mayroon kang tanong. Please identify yourself and make your questions brief, okay, and to the point. Wala lang commentaries, okay? Okay, who's first? Wala. Oh, sige. Okay, ladies first. Maki. Secretary Mike and Attorney Topacio. Comment lang kasi, so bakit kayo nagbigay nung 30 million pesos to a public officer? Because when you gave them, he was an elected official. So bakit kayo nagbigay? Tapos kay Attorney Topacio,
Attorney, kasi, di ba, si Senator Marcoleta accepted at least 75 million pesos and did not declare it sa kanyang SALN. Hindi iba na to dun sa COMELEC that you were mentioning. Ito na yung case na na-file sa Sandigan Bayan. So, you can just... If I can comment on both questions. Number one, nung January, Senator Marcoleta was already a candidate for senator. Kahit na nga magbigay ako dyan ng 1 billion, 2 billion, yung isa galing kay Attorney Jimmy, walang illegal doon. Dahil yan ay walang kapalit at hindi yan nakaw na pera. Senator Marcoleta was about to run. He already filed and he was about to run. Hindi pa lang yun campaign period. Pangalawa, bakit wala sa SALN ngayon? Kasi nga ginastos nung kampanya. Di ba? Kasi kailangan niya ng ginastos at diniklara naman niya ginastos niya, kinakailangan niya yung pundong yun. Now, case in point with Senator Marcoleta, kung ang lahat ng tumulong sa kanya, kakasuhan, I would think more than 500 people will have cases. Bakit? Hindi naman kaila sa marami, si Senator Marcoleta ay tinulungan ng marami. Dito lang sa Metro Manila, pag nakita niyo yung mga poster nila katabi si Senator Marcoleta. Ang dami niyan, all over the Philippines. At yan, yung pinipilit nila na gawing plunder, susundan ko, papatulang ko yung ginagawa nila. Kunin nila lahat ng sose ng senador. From former Senator Vicente Soto, Tito Soto, kala Senator Ping, Senator Risa, lahat ng nag-donate, pagdugtong-dugtongin nila at i-file din nila. Dahil it was as simple as that. Pinipilit lang nila dahil gusto nilang tumahimik ako at tumahimik si Dante Marcoleta. In response to that, I'm not authorized to speak on behalf of Senator Marcoleta. No? Kaibigan natin yan, pero hindi ko siya kliyente. But from a strictly legal point of view, there is a misconception among the uninitiated na kapag nagbigay ka ng pera sa isang public official, that is graft. That is not the case. May qualification yan. By reason of his office. Ano yung by reason of his office? Office hindi yung opisinang physical o yung title niya. By reason of his function. Office can also mean function. Google niyo yan sa Merriam-Webster's Dictionary kung anong ibig sabihin ng office. Yun po ang ginamit ng batas. By reason of his office. By reason of his function. What do you mean by that? Binigyan mo siya ng pera kasi may gusto kang gawin na within his powers na kapalit nung pera. Okay. Bakit binigyan ng pera si Senator Marcoleta? Hiningi bang kapalit? It is not by reason of his office. It is by reason of his candidacy. Okay. Meron ding precept sa legal hermeneutics or legal statutory construction. Construction, hindi yung construction ng bahay. Interpretation. Ang batas, kapag iyong ini-interpret, hindi mo ini-interpret in a vacuum or in isolation. Titignan mo yung related laws. Anong nakalagay sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act? Hindi pwedeng tumanggap ang any public official by reason of his office. Anong nakalagay sa Omnibus Election Code? Allowed ang contributions up to a certain point kasi merong spending limit per voter per constituency. Probinsya, lungsod, distrito, nationwide. When you interpret a law, titignan mo yon. Contribution to a candidate is allowed. Wala naman sinasabing pagkakandidato ay sitting official. Whether running for re-election or running for a different office, hindi mo pwedeng bigyan. Allowed yan. Bakit? Kasi the framers of the law know enough na unless you're one of the wealthiest in the country, hindi mo kayang ponduhan ang kampanya ng sarili mong pera. Also, yan ay to prevent corruption. Bakit? Kasi kung hindi mo pera yung ginastos mo, nanalo ka, wala kang kailangang bawiin. Yan po, if
Sabi nga nung professor ko, si Justice Diaz, he who knows the law and knows not the reason for the law, knows not the law at all. Huwag natin tingnan literal. Yan ang problema sa iba eh. Komento ng komento. Kaya nga sinasabi namin, hindi naman sa we are condescending towards people who did not study the law. Ngunit, ang batas po, napaka-komplikado. Hindi yung literal. Sabi nga ni Miriam Defensor Santiago, hindi dahil marunong kang bumasa, binasa mo yung batas, alam mo na yung batas. Marami pong nuances ng law, kaya nga po 4 na taon namin pinag-aralan at 6 na buwan pa kami nag-review bago kami naging abogado. Mahirap po yan, hindi pwedeng, binasa ko, public official, si Marcoleta, binigyan ng pera, graft. Meron pong reason behind the law. Tingnan natin yung debates, tingnan natin yung journals kung bakit may ganong batas at bakit may batas naman na subsequent na may donasyon na pwede. Kasi in any electoral exercise, sa kahit anong bansa, allowed po ang donasyon. In fact, sa Amerika, merong counterpart, yung gobyerno na nagbibigay sa'yo ng pera para tumakbo ka, para hindi ka na bangurakot. Ganun po yun. Hindi porket opisyal binigyan, graft. So, hindi porket opisyal tumanggap, grafter. Hindi po ganun kasimple yun. Things are not as simple pagdating sa batas. So, yun po yung sinasabi namin. Tama si kasamang Mike, kung lahat ng tumanggap ng kontribusyon ni may plunder, tingnan natin lahat ng SOSE. Huwag mo sabihin hindi tumanggap si Soto, si Lacson. Di ba? Ba't hindi plunder yun? Di ba nakaupo sila? Si Lacson yata hindi, ano? May sources silang lahat. May SOSE sila. Kung yung nakaupo, lahat ng nakaupo na nagre-election o tumakbo ng ibang posisyon ay grafter o plunderer pag tumanggap ng pera, ang dami niyan. Kasuhan nyo lahat. Hindi pwedeng selective ang justice. Hindi pwedeng kung sino lang kasuhan. At yan ang ulitin ko I told you so. Sinasabi ko na sa inyo, magiging kamoting kahoy ang Office of the Ombudsman kapag si Boying Remulla ang nilagay nyo dyan. Kaya we moved heaven and earth para hindi siya mailagay. Not for us, but for our country, para hindi masira yung institusyon natin. Okay, next. Okay, kayo. Okay. Kayo ka. Yes, good morning. May tanong ako kay Miss Janina Marie. May plano ka bang pasukin ng totoong mundo ng politika sa hinaharap gamit ang inyong kasalukuyang impluensya sa media sining? Sa pag-host ninyo ni Attorney Perdito Pasio sa Small Talk, ano ang pinakamahalagang payo o advice niya sa iyo ni Attorney? At kung Miss Janina Marie, I'm Volker Lanusa from Ronda Balita, Pilipinas. Maraming salamat po for that wonderful question. So, I'm Ina Sampang po. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay isang youth leader. Ako po ay leader ng isang organisasyon na nagangalang Inday Sara Duterte Advocacy Youth Philippines, ang ISDA Youth Philippines, na naglalayon pong maging boses at magsilbing boses po sa ating mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. At hindi pa po pumapasok sa isip ko na pasukin ang mundong politika. Pero bilang kabataang Pilipino, karapatan po nating mangialam, lalo na po sa nangyayari sa bansa ngayon. Ang boses po ng mga kabataang Pilipino ay ang pinaka-importante sapagkat dito po nakasalalay ang kinabukasan ng ating bayan. Dahil hindi lang po kaban ng bayan ang ninanakaw nila, kundi pati kinabukasan natin mga kabataan at ng mga anak po ninyong lahat. So sa ngayon, focus lang po muna ako sa pagtulong at sa pag-lead po ng mga kabataan upang maging mas mamulat po tayo at mas maging aware and mas palakasin pa po ang aming puwersa at boses upang labanan ang katiwalian ng gobyernong ito. Maraming salamat. Okay, thank you very much. Next question, please. Yes, identify yourself. Good morning po. I'm Jill Sebandal of Billionaire News Channel. I wanted to ask a question po sana kay Attorney Jimmy Bondoc and Attorney Topacio for legal
purposes po of Sen Bato de la Rosa. We would like to ask po, attorney, na-mention niyo po kanina, ayaw niyo pong alamin kung nasaan si Sen Bato. Nakakausap niyo po ba si Sen Bato? Okay? Ulit-ulit po namin sinabi na lahat po ng pag-uusap namin ni Senator Bato ay nangyari before the May 13 and May 14 na madaling araw na kanyang pag-alis sa Senado, na pag-usapan namin ng buo ang kanyang legal strategy, kaya hindi na namin kailangan mag-confer, at kung meron man kaming mga pag-uusap, doon na po sa kanilang pamilya. Pasensya na rin po kayo, kaya ako kanina medyo na late kasi nga hindi pa kami natutulog. Dahil lahat po ng abogado sa Davao at lahat po ng abogado ng Torreon and Bondoc dito sa Manila ay nakadeploy po sa lahat ng mga properties ng hindi lang po nila Bato kasi konti lang property sila, kundi pati sa mga silingan, mga kapitbahay, mga relatives, ganyan, kaibigan, na we suspect na baka biglang papasukin na lang, na sa aming huling pagkakaalam ay wala pong search warrant or warrant of arrest. Dati po ang issue natin, warrant of arrest lang. Ngayon, pati search warrant na hindi pa rin pinapakita. Nakikita nyo naman po yan sa media. So, hindi kami nag-uusap, pero kami po, as their lawyers, are holding down the fort to make sure na walang papasok sa kahit anong property unlawfully and without a warrant. Follow-up po, attorney. Reaction niyo po about sa plunder case ni Senator Jinggoy? I must exercise restraint in this issue kasi hindi po ako abogado ni Senator Jinggoy. Kailangan lang natin po, sana lahat tayo mamulat. Let us look at the totality of the circumstances para po makita natin. Kasi pag masyadong malapit din natin makita, you take a step back. Tingnan niyo po yung ginagawa kay Senator Bato, Senator Bong, using ICC warrants, which we have not seen. Okay? Which we have not been presented and hindi pa na-identify or na-verify ng local court processes. Awaiting, of course, the Supreme Court decision. Tingnan din natin yung kaso kay Senator Marcoleta na sa lahat po ng nakakausap kong abogado na iba-ibang kulay, ibang kulay na yan nagtataka sila kung paano naging plunder ang isang campaign donation. Alam nyo po, by any stretch of legal gymnastics, hindi ko po talaga ma-imagine, no? The only reason I can think of that makes sense is it is a pride purge. Ito ay ang pagpasok ng mga tao sa parliament para hindi sila makapasok. It is the prevention of senators para hindi na magampanan ng kanilang tungkulin. Yung pride purge, ano yan, sa history yan, no? Yung mga general na nilusob ang parliament para hindi makapasok, no? Ang sinasabi ko, last sentence, pasensya na at humaba, si Senator Marcoleta ginawang plunder para maging non-bailable. I think that's clear. Yung kay Senator Jinggoy na matagal nang natutulog, binuhay. So, si Senator Bongo, meron pong ICC na warrant na hindi pa namin nakikita. So, all of this combined, no? By the way, I do not know the details of, nakita ko yung reaction ni Ma'am Maki. Hindi ko po alam ang details nga nung kay Senator Jinggoy, which is why I don't want to talk about it. All I've heard are rumors kasi I'm not obligated to learn the details of his case. Ang sinasabi ko lang po, you look at the totality, parang gusto nilang bawasan ang mayorya. One last po for Attorney Jimmy. Isagutin ko lang sandali, since you also addressed the question to me, yung nabanggit nila na naka-assign yung mga lawyers, yung fear of warrantless searches is not an idle apprehension, Concrete na po yan. May nagreklamo na po publicly. Former Colonel Cabanban, former Colonel pa may dumating daw na 20 or so heavily armed NBI agents sa bahay niya at sinasabi, isi-search daw dahil kaibigan siya ni Senator De La Rosa. Nung sabi niya, may warrant ba kayo? Sinabi, hindi na kailangan at sinearch yung bahay niya. Siyempre, kahit ba former colonel ka, 20 heavily armed men
will you resist? It's a very real threat na yung bendalo ni then Secretary Boying Remulla na inatigan ni Senador Erwin Tulfo na you have to bend the law, ginagawa na po. And they are bending the law so hard that they are now breaking the law. Ano nangyari sa Section 2 of Article 3? The right of the people to be secure in their persons, places, houses, and effects shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined by a judge personally upon examination of the complainant and such witnesses as he may produce. Ano nangyayari? So I'm urging, well, mga kliyente po ni Attorney Jimmy yan, ngunit I'm urging these people and I'm willing to help them pro bono. Ireklamo po natin. We should not tolerate the whittling away of our basic rights. Otherwise, one day, pakonti ng pakonti, creeping authoritarianism, pakonti ng pakonti, we will wake up one day without any rights. Sabi nga, eternal vigilance is the price of freedom. We should be vigilant. Good morning po, Jed Neresina from UNTV. Attorney, you mentioned kanina na kinukondenya nyo or dismayado po kayo doon sa nangyayari sa Senado. Pero sa tingin nyo po, dito sa timeline nung sinasabi nyo pong tinatarget umano yung majority, may kinalaman din po ba ito sa upcoming impeachment trial sa July 6? What's your comment on this po? I adopt the very astute observation of my good friend, my handsome friend, Mike Defensor. Kaya ito medyo kinakabahan po kami dun sa mga kaso sa kanya eh. Kasi yung mga pretty boy na ganyan, delikado yan sa kulungan eh. Anyway, ang sabi niya ay it has nothing to do with impeachment. Tama siya. They do not have the numbers. It's all because of the flood control scam. Yun ang natatakot silang bumalik na naman doon ang usapin at mabuking po yung mga masterminds. But I think he's training at the least. He wants to say something. Ay, di ba? Okay. I just want to, again, reaffirm yung sinabi ni Atty. Topacio. Kasi pagka naman nagkabaguhan sa Senate leadership, yung boto pa rin, they need 16 votes pagka nagkaroon ng impeachment. They will never reach 16 votes kahit na hindi nagkaroon ng pagbabago sa Senate leadership. Ang problema, pag nagbago sa Senate leadership, they can change the membership of the committees. Kaya yun ang delikado dahil pagka nagkabaguhan sa Blue Ribbon Committee, yan yung mag-iiba na naman ang direksyon. Kasi ang ating lang namang reservation with them is patawag nyo yung mga dapat ipatawag. Patawag nyo yung mga kailangang magsalita. Yung mga kailangang ipatawag natin para malaman natin yung katotohanan. And I've mentioned several names. Maraming mga hindi pinapatawag, maraming tinatago, di ba? And then, ngayon nga, si Speaker Martin Romualdez, through his lawyer, nagsalita na. I think alam niya to, na ipapatawag siya at kailangan niya magpaliwanag sa Blue Ribbon Committee. Yan po ang ating bantayan, tulungan ng majority, tulungan yung mga senador. I'm going back to, kanina may tanong about the cases. Alam niyo ho, yung cases nag-emanate kay Yusek Bernardo. Si Yusek Bernardo, biglang nag-decide ang DOJ na siya na ang magiging state witness. Paano kung siya ang isa sa mga pinaka-guilty? Isipin nyo kay Bong Revilla, di ba? 4 yung mga kinasuhan, 3 doon state witness na. Siya ang naiwang nakakulong. Kay Senator Jinggoy, ganun din naman ang kaso niya eh. So I'm not talking about, is it weak? Pero simple, from one state witness, nagturo na lahat. So bukas, pwedeng sabihin nila, Oy Bernardo, ituro mo rin si Cayetano. Ituro mo rin si ganito. Yan po ang delikado dyan. At kailangan natin, of course, legal po yan, DOJ po yan. Pero at least, pag narinig natin talaga sa committee, sa Blue Ribbon Committee, malalaman natin ang totoo. Alam nyo, eto sinasabi ko, si Yusek Bernardo, nung una yan lumabas, ang sabi, huwag mong sabihin ang pangalan ni Manny Bonoan.
Sinabi ang pangalan ni E.S. Bersamin. Kung nare-recall ninyo, binanggit yan ni Yusek Bernardo. May isa pang pangalan na hindi niya binabanggit hanggang sa ngayon. Pinagsabihan siya, tinanggal doon sa kanyang, sa paaking pagkakalam, sa information na nakuha ko. Merong tinanggal na hindi niya binanggit. Pag yan umalap sa Blue Ribbon, talagang dapat nating malaman. Pangalawa, si Alcantara, ang sabi niya, 8% ang nakukuha niya sa lahat ng kontrata. Tama? 8% in general. Pero alam ko ho, hindi lang sa 8%. Kasi nga, ghost project eh. Wala namang ginawa. Oho. Ang pumasok sa distrito niya from 2022 until the investigation is about 30 billion na natin. 30 billion pesos. Ang sinoli niyang pera magkano? 180 million pesos. Yung 30 billion na yun, sa 8% na lang, o 10% na natin para madaling compute, 3 billion kaagad. Yan kailangan malaman sa Blue Ribbon Committee hearing. Yung mga binanggit na congressmen ni Diskaya, madami po yan. May mga binanggit si Saldico na cabinet secretaries. Kailangan natin malaman yan. Again, wala akong sinasabi kung ano yung kaso kay Jinggoy and all the others, including Cheese and Joel. Pero isang tao lang ho yan, si Yusek Bernardo. Siya yung gumitna sa lahat ng yan. Kumbaga sa ano siya yung naging makapili. Kung kaya ni Yusek Bernardo na kumausap sa isang senador, kumausap sa mga cabinet secretaries like Manny Bonoan, ano ang role niya? Gaano siya kalaki? Ano ang mga kontratang pinapasok niya? Isipin nyo, Secretary Manny Bonoan, sinabi ho to doon ni Senator Ping Lacson ng speech niya. Sabi niya, 80 billion pesos ho yan. Si Manny Bonoan, 30 billion ang hinandel niya. Ang hinandel ni Yusek Bernardo was 50 billion. Nali-recall nyo ha? Mas malaki pa siya. Mas boss pa siya. Yan ang katotohanan na dapat natin malaman. So in relation to what you said, I don't want to dwell into the legal, but the basis of their cases was only one person at the time controlled by the Department of Justice. May idadagdag lang ako ha, with your kind permission. Yung regarding sa sistema ngayon ng paggagawa ng state witness, kung natatandaan nyo, may inimpose na additional requirement ang DOJ that is very dangerous. Not to mention, not included doon sa Witness Protection Act, yung restitution. Gina-justify nila yan. Dahil sabi nila, hindi pwede na ganun-ganun na lang. State witness ka, hindi mababalik. Where is the justice? Ito po ang mabigat dyan. Okay? Unang-una, sasagutin ko, ibig sabihin ba pag state witness ka, hindi na mababawi yung ill-gotten wealth mo? No. Minimislead po tayo ng DOJ. There is such a thing as forfeiture proceedings na ang nag-i-initiate ay ang Office of the Solicitor General. At very expedient po ito. What do I mean expedient? Kasi nasa Anti-Graft and Corrupt Practices Act that all your assets, kung ikaw ay public official, that are grossly disproportionate or not justified by your legitimate income, immediately presumed ill-gotten. So the presumption now is in favor of the government. Okay, teka muna, wag muna kayo pumalakpak. Di pa tapos eh. Ngayon, anong procedure? The OSG will initiate forfeiture proceedings which is civil in nature before the courts. Sasabihin nila, ito ay ill-gotten, dapat kunin ng ating gobyerno. Bakit civil? And why is that advantageous to the government? Kapag civil, all you need is a preponderance of evidence, hindi guilt beyond reasonable doubt. So, anong importante rito kung bakit forfeiture? Sinong nagdedetermine kung magkano ang babawiin? Ang hukuman after trial. Magkano ba talaga nakurakot nitong si A?
500 million, 1 billion, balik mo lahat sa gobyerno yan. Okay. Anong danger nitong lintik na restitution na inimbento ni Boying Remulla nung siya ay nasa DOJ? Ganito. Yung restitution, walang judicial process eh. Arbitrarily. Di ba sinasabi sino ba yung sabi, magbabalik daw siya ng 1 billion. Si Bernardo, magbabalik ka ng 1 billion, state witness ka, may immunity from suit ka. Eh, paano kung 50, 100 billion ang kinurakot mo? Who is to determine that? Definitely not an executive officer, not the Secretary of Justice. It has to be the courts kasi, okay, sasabihin mo, 1 billion, immune na ako. Di may 99 billion, 49 billion ako. I was able to keep that. Yan ang problema kung executive function yung restitution. Home free ka na for 1/50 of what you stole. Number 2, sinasabi nitong sino tong kamoting ito? Yung Chief State Prosecutor. Meron daw na WPP na provision na nakalagay, okay ka sa to justify restitution, okay kang maging state witness because meron doong nakalagay na once a state witness, you agree to any agreement or MOA or yung court order, etc. Hindi po yun justification for restitution. Yung MOA na yun is, number 1, for you to testify. Kasi pag hindi ka nag-testify, babawiin yung immunity mo. Number 2, yung court order na yon refers specifically doon sa forfeiture. Hindi mo lalabanan yung forfeiture. Hindi ka iiwas doon sa pagbabalik. Yun ang restitution. Kapag inalaw mo ang DOJ ang magdetermine na X amount, immune ka na, that is also rife for corruption. What is to stop Bernardo from saying, "Uy, hindi ko sinasabing ito nangyayari ha. Uy, mga bossing, 1 billion, balik ko sa gobyerno. 1 billion sa inyo for the boys. Okay na ako. May 48 billion pa ako." Kaya wala iyan sa batas because yan ang maaring mangyari. Laws do not exist just because may isang grupong congressman at senador sinabi, "Uy, etong batas, pinagdedebatihan yan, tinitignan yung consequences." Matagal na proseso yan. Kaya yung mga mainipin sa batas, matagal po talaga because when you pass a law, napakahirap pong bawiin yan, you look at all possible consequences of every provision. Yan po ang objection namin. Now, yung sinasabi nilang MOA, na magbabayad ka ng certain amount, na immune ka na. That is even a contract that is void because it is contrary to public policy. Hindi po public policy na you return part of the stolen assets that you have and you retain part of it. Wala pong ganun. That is contrary to public policy. Ang public policy, nang nakaw ka, ibalik mo lahat through forfeiture proceedings. Yan po hindi naiintindihan ng iba. Tignan nyo yung batas. Wag feeling lawyer kasi porket Senate President ang matagal. Kahit 100 taon kang nandyan, kung 1 ball university ang edukasyon mo, hindi ka magiging abogado. Hindi naman maging condescending sa non-lawyers. Kasi nga, mahirap tignan yung batas kung hindi talagang napag-aralan. In the same way na ako, paggawa nyo ako ng plano ng bahay, sasabihin ko, di ko kaya. Hindi ko pwede sabihin, sige, drawing ko. Gawin mo. Magigiba yun. Ganun po yung kanya-kanyang expertise yan. Last na lang po on my end. As legal counsel din po ni Senator Bato Attorney doon sa issue, doon sa motion na maaprubahan or maamyendahan yung Senate rules doon sa online or virtual attendance. Bakit sa tingin niyo po dapat itong maaprubahan sa Senado since sinasabi po ng minority, iba naman po yung case kasi ni Congresswoman De Lima that time kasi siya ay nagpasakop sa batas, sumuko sa batas while sinasabi po nila na si Sen Bato ay nagtatago raw po kaya hindi dapat ito ma-approve tas mabigyan siya ng privilege to attend online. We're going ahead of the story, ma'am Walang proper and improper within the Senate because the Senate is the sole judge of what rules it will promulgate subject to the approval of the minority. Walang tama, walang mali dyan while it is being deliberated. We have to distinguish, ayan ang sinasabi ko nga
kapag ginagawa ng Senado pa lamang, hindi mo pwedeng pigilan yan on the ground that the result might be unconstitutional. Di mo alam eh. Ngayon, majority, inaprubahan yan. May sinasabi ng minority, hindi tama. That is the time that you go to court. Once the rules have been approved by the majority, that's when you question grave abuse of discretion. But while the discretion, which is plenary, ibig sabihin plenary, ay walang limits, plenipotentiary in nature, ang exercise ng function ng Senado of rule-making or law-making, hindi pwedeng pigilan yan. You can only question the end result. Pag may batas na, punta ka sa court, uy, unconstitutional. Pag may rule na, punta ka sa Supreme Court, kung minority ka, now nothing is stopping them. Uy, grave abuse. Pero once ginagawa pa lamang, hindi mo pwedeng pigilan yan. Otherwise, you might as well say that ang Supreme Court o ang courts ang judge whether or not the Senate can exercise its function. Let the Senate exercise its function. Anong function? May proposal ng amendment. Pagbobotohan, na-approve yung amendment. Tingin mo, grave abuse, that's when you go to court. Yung proseso, di mo pwedeng pigilan yan. Yan ang natitirang yung territory that is called non-justiciable or political. Although expanded na sa Section 1, Article 3 ng Constitution ng judicial power, meron pa ring mga areas na hindi pwedeng panghimasukan ng judiciary. That is one of them. The other is the question of executive clemency. Hindi pwedeng panghimasukan yan ng judiciary. May natitira pa rin pong political question. And let no law dean or law professor tell you otherwise. Kasi if something is wrong, 5,000 devils saying it is right does not make it right. Okay, if I may explain yung rules alam nyo ho, 2 weeks ago, ang Kongreso nag-approve ng ruling. Ang sabi ng Kongreso, we are allowed to do virtual session, virtual committee hearings. Meaning, voice and vote, pinayagan ng Kongreso 2 weeks ago. Yung nangyari na dati daw sinasabi, iba yung